7 months akong buntis na nagluhod talaga na, oh my child, daming conflict talaga namin. Tapos walang privacy. Ano nangyari? Pumunta ako ng madaling araw, kahit kakapanganak ko lang. Tapos Korea. ang dami yung nagtatanong, buti nakuha mo yung custody ng mga anak mo, Masaya yun, di ba? Talaga lakas ng radar. Okay lang ba ilabas yan? Paano yung mga expenses? Ang expenses na divorce akin, lahat, bahay, yan sa mga ikaw na lahat niyan, kung hindi mo talaga pipirmahan. Naging NBI ako ng mga panahon na yun. Ex. Mga ganun nga Oo. pangyayari para, walang naman mag-alaga sa akin. Ako ha, 3 anak ko. Kung makita niyo siya ngayon na ganito ka-happy ngayon, maging masaya kayo. Maging... Annyeonghaseyo everyone! Ayan! Matutuloy na talaga ang ating ang ganda ng ating ano bang dapat na natin dito yung title ng ating segment na to. Di ko alam, kayo na lang maglagay kung anong magandang title ng mga paganitong segment natin sa ating Lucky Doyon channel. And ayan, sa mga nagre-request na ma-interview natin si Inday Jen. Grabe ka, blooming kung artistahin! Diyos ko, Lord! Pahingi naman ng ganito ka, blooming na Koreana, di ba? Thank you for the lightning. Ito na ang pinakahintay nyo na interview natin from Inday Jen. Maraming nagtatanong anong nangyari sa kanya na wala. Saan ka, Jen? Dito lang ako. Of course, may alam ako ano nangyari kasi kaibigan ko si Jen. Pero hindi kami lagi everyday nagkakausap. May times na nakikita kami. Hindi nyo lang nakikita. Kasi, minsan din kasi busy kami eh. And ito na yung time. Busog na kami. Salamat sa land. Ito na. Ano na natin, kung kaya natin siyang pigain. Pwede ba? Mapiga ba natin ng mga tanong? And hindi ako ganun kagaling mag-interview ha, kaya pagpasensyahan nyo na, i-try natin kung anong pwede nating matanong. Kasi sabi naman niya, ready na daw siya. And dati talaga parang ayoko din. Dapat last year pa to, di ba? Oo, pero ayoko muna kasing pilitin, na medyo hilaw pa, and ano pa ako ng mga chances. Di ba? Like, mamaya na yan. O na mga baka, bakit may mga ganun na baka, yung mga chances, ano bang nangyari? Di ko nga alam kung paano sisimulan kasi. First time kasi as in video, no? Tapos hindi ko alam kung, ang iba siguro may alam. And ito pa nga lang sa intro, parang naiiyak na ako siya. Alaw! Promise ko talaga, hindi ako iiyak talaga. Hindi, yung parang, kasi parang napaka-sensitive din na siya na topic, pero marami din kasing naghanap kay Jen. Introduce mo na yung sarili natin, Jen. Sa mga hindi nakakilala at sa nakakilala, introduce ulit, Jen. So my name is Inday Jen sa YouTube channel. Meron pala akong YouTube channel way back 2019 pa Pro. More on parang same sa kay Ate Lucky Doyon, more on family vlog, pero nag-close na siya kasi nga sa mga reason. Madaming rason. So ayun. And ano ba? Tatanungin na kita. Diretso na tayo siguro. Jen. Wala nang paligoy-ligoy pa para di na matagal. Anong nangyari? Ano nangyari? Kumusta? Ngayon? Yung... Parang napaluha ka na. Oo, yun dito. Diretso na ba? Diretso na. Bakit? Ang nangyari kasi, sa 9 years marriage. Yeah, 9 years. Nag-asawa ko ng 20. Diba? 9 years. Happily marriage yun eh. Kasi, ayoko. Masasabi, di ba, masaya naman yung, masaya yun, di ba? Sa 9 years na yun. Masasabi ko rin, masaya talaga yung yung married life ko dati. Masaya yun. Tapos, hindi lang maiwasan kasi, yun nga, may kasama din akong mother-in-law. So, yun. Parang isa yun sa dahilan na daming conflict talaga namin. Isa sa yun nga, sa mother-in-law. Conflict. Paano yun na nga, yung hindi ko masabi. Ganito na lang, para shortcut, divorce na po ako sa Korean husband ko. So, ayun na. Yes. Nag-start ang away namin. Nagkalabuan kami. Kailan kayo nagka-divorce dyan? So, klaruhin natin. Na-divorce talaga ako last year, June.
Pero hindi na kami nagsama ng bahay since 2023. Buntis ako sa pangalawa kay Hayul. So, ito yung klaro, ha? Oo. So, nalinis ang papel last year kasi tinatry pa talaga na tinatry ko as in alam ko sa sarili ko, alam ng mga kaibigan ko. Trinay ko ng isang taon higit na mag-okay kasi may mga bata na involved eh. Pero wala talaga, siya na talaga yung choice na malinis na talaga. Basta andyan lang siya, magsusustento. Pero kaming dalawa, wala na talaga. Sa una, di ko siya matanggap-tanggap kasi 9 years. So parang tinapon mo lang yung 9 years. Tapos, totoo yung pinakikita ko sa kanya. Mahal ko yung tao eh. 9 years, hindi ka naman naabot ng 9 years. Tapos, tinanay mo yung best mo na makasama yung mother-in-law mo sa isang bahay. Oo, kaya nga sa 9 years, ako nakita ko talaga yung 9 years. Kaya nga, parang daming na siya. Kahit ako, one day lang talaga. Parang bigla talagang unexpected. Hindi, kahit ako na kaibigan lang ni Jen, ano nangyari? Ba't, diba? One day lang siya, Ticho. Tsaka yung year na yun, 2023, masasabi ko, pagpasok ng 2023, ang saya ng half quarter ng from Feb to mga... Okay pa yun kasi buntis. eh. Planado talaga yung pangalawa namin. Sa mga hindi pa nakakaalam, may 2 baby ako. Si Unyo tsaka si Hayol. Ang laki ng gap nila, 8 years. So, wala kaming balak mag-anak pa sana ng pangalawa. Kasi nga, di ba, yung sa history ni Unyol na medyo delayed siya. So, natakot din kami kasi ang finances nun, mga bayad sa mga school, mga ganyan. Ang mahal. Pero sa mga hindi na nakaalam, may negosyo eh. Nag-start ang negosyo ng ex-husband ko. So, doon nakitaan niya na, ay, medyo kumikita siya. So, nakaplan ang pangalawa. Okay, dito na tayo mag-anak ng pangalawang baby. Kasi parang kaya na sa masustain yung finances. So, yun. Kasagsaga ng 2023, nabuntis ako by Feb. Ang panganak ko niyan is October. So, ang saya talaga ng first quarter talaga. Biglang nag-flip siya nung siguro, nag-change kasi ako ng bahay, September. Doon, mga half quarter. Ba't ka nag-change ng bahay ng dahil? Nag-change ako ng bahay. It's because 9 years na together, tapos walang privacy. Parang parang 9 years na ganito lang palagi may kasamang mother-in-law. Nakakapagod din. Kasi hindi kasi ganun. Kung baka ikumpara nyo kasi yung sa mother-in-law ko, sa father-in-law ko na ako nakita ko din kasi yung sitwasyon ni Jen. Yung sa amin kasi, may privacy kahit papaano. Kasi sa baba kami. Yung mother-in-law ko nasa baba. Diba? Sa kanila kasi, kasama nila. Ako nga, yung mother-in-law ko sinasabi talaga, kung magkasama kami ng bahay, parang siya mismo talaga magsasabi na, malamang. Ito, ganyan. Maghiwalay tayo ng bahay. Doon kayo, doon kami. Pero since kami hiwalay, okay naman siya. Yun na nakagood sa mother-in-law niya. Kasi may kusa na magsabi maghiwalay. Yung mother-in-law ko talaga wala. Wala talaga. Gusto niya talaga sa anak niya hanggang siguro maano siya. Tapos, kaya ako na yung napagod. Parang trinay ko. Ako na talaga napagod kasi okay lang sana kung nagkaintindihan. Hindi talaga, walang week talaga na hindi nagkaintindihan. Lalo na nabuntis ako. Grabe talaga yun. Alam niyo kasi kung tumatawag ako, grabe talaga yung away namin. Siguro sa sa hormone ko rin yun, stress. Kahit hindi ako buntis, di ba? Panay talaga, daming bawal, ganito. So, 9 years tiniis ko yun kasi mahal ko nga yung ex-husband ko. Tapos, ayun nga lang. Nagdesisyon ako na maglipat ng bahay. Yun nga lang, ang in-expect ko nun, pag ganun lang siya ba, yung parang pupunta sa nirentahan niyang bahay sa amin ng mga anak ko. Kasi binitbit ko si Unyol tsaka buntis ako. I think 7 months akong buntis sa pangalawa ko noon. Naglipat talaga ako. Kasi, hindi na, yung stress ko talaga kasi naabot na ng bunbunan talaga na sobrang, na-depressed ako eh. Parang inisip ko, ito lang ba palagi yung buhay ko? Parang kasama mother-in-law. Parang mauna pa ata ako ma-deadball nito kaysa sa stress eh. Walang freedom. Yun nga eh. Tapos kung may baby ka pang maliit. Panay ganun. Hindi naman din niya aalagaan. Wala. Hindi siya type ng ganun talaga. Bigyan ko kayo ng isang na. Sabi, gusto ko mag-work dati. Tapos inopin ko sa kanya. Sinabihan lang ako na, bakit ako mag-work? Nagbibigay naman si Yobo. Sino magbubantay ng anak ko?
So, 9 years talaga ako na walang work. Bahay lang talaga. Umaasa lang ako sa ano ni Yobo, yung mga paunti-unti tapos pabigay niya ng unti sa Pilipinas. Wala talaga akong, kung totoo niyo kung isipin niyo 9 years, wala talaga akong ipon nun. Kasi, alam ko naman, medyo may pagka, ganun ako. Hindi ko talaga inisip yung pera kasi nga, nakaalalay si Yobo si ex-husband. Pasensya na kung Yobo. Responsable talaga din naman pagdating sa pera yung asawa niya. Oo, responsable Na- talaga. Ano din naman. So yun, parang for 9 years wala akong ipon. Tapos inisip ko kasi, kampante ka doon sa ano okay lang. Kasi andito naman ng asawa ko, kasama naman kita tanda, ganon. Kasama naman ako sa plano niya. Nung time, mabait din, di ba? Mabait naman talaga din siya. Tapos bigla talagang liko na hindi mo akalain na. May ano din, tinatanggap ko na lang siguro baka may pinagdadaanan din siya sa buhay niya na hindi niya masabi-sabi na stress siguro siya kasi napagitnaan siya namin ni mother-in-law. Kaya siguro pumutok na rin siguro siya. O sige, ito yung gusto niyo. O, hiwalay tayo, ganan-ganan. O. Dapat, di ba, dapat sa inyo siya, pero hindi, parang wala na, nakampante na lang siya, di ba? Simula nung sinabi, ang in-expect ko talaga, okay siya nung pagkalipat ko kasi binilhan pa ko ng mga gamit, as in, andyan lahat talaga. Akala ko pa ganun-ganun lang siya. Simula nung naglipat ako, parang doon na siya nagbago. Parang nag-fade yung love niya sa akin nung naglipat ako. So, minsan naisip ko, baka acting-acting lang ang lahat siguro. Yun ang sa drama na, mahal mo ba ako kasi kailangan mo ako o mahal mo ano yun? Baka ganun. Kailangan mo ako para magbantay sa nanay mo kaya mahal mo ako. Parang masasabi mo ng ganun ba? Pero, yun, hindi, siguro niya ako mahal. Yun ang, sa ngayon, yun ang iisip ko. Siguro. Pero, kahit, di ba, hinintay mo eh. Hinintay ko. Di ba, sa parang 2 years talaga na parang One half year. Nag-try ako kasi may mga pinaparamdam din siya eh. 2023. Baka maging okay pa, Oo. masalba pa. Masalba pa. Trinay ko talaga. 1 taon kalahati ako naghintay. Tapos trinay ko yung best ko na mag-sorry. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Lumuhod ako kay mother-in-law. Kasi nga, lumuhod ako, it's because, hindi para sa akin, para sa mabuo pa to eh. Gusto ko talaga mabuo kasi mahal ko yung tao. May mga anak na involved. Ayaw ko naman broken family. Hingi ako ng sorry na lumipat ako ng bahay umunin. Tulungan mo ako na hindi kami maghiwalay ni ex. Mga ganun nga pangyayari para... Buntis pa ako nun. As in, buntis talaga ako. I think 7 months akong buntis na nagluhod talaga na, child mo this, tulungan mo ako na hindi maghiwalay. Pero si mother-in-law din nun, parang naano na siya, nakonsensya din siya eh, na ganun ang nangyari. Alam din siguro niya na isa din siya sa dahilan kaya ayaw din niya kasi maghiwalay kami. Ayaw niyang magkahiwalay din kami. Wala na siyang magagawa kasi ang choice talaga ng anak niya, ito na yung choice ko. Kahit bumalik man yan si Dayo na dyan dito sa bahay, mag-aaway pa rin kayo, mabuti pa, siya talaga nag-choice na mag-divorce. Divorce, siya talaga, galing talaga sa baba niya. Hintayin niya lang akong makaanak siguro para hindi ako ma-stress. Pero nung pagkasagsagan na ng anak na ako, doon na, marami na siyang pasegway na kailangan na natin linisin to. Meron pa nga na nung katapusan ng 2024, December, sabi niya na, kung hindi mo to lilinisin, ayaw mo makipag-divorce sa akin, lahat, bahay, yan sa mga ikaw na lahat niyan, kung hindi mo talaga pipirmahan. Sobrang gulong-gulong isip ko noon. Parang naano ako noon, parang, wala akong choice kundi i-divorce na lang kasi anong gagawin ko dito? Walang bahay, walang sustento, wala lahat. Kasi ang gusto niya kasi, ang offer niya, umuwi ako ng Pinas, isama ko si Unyol, tapos yung baby na nasa sinapupunan ko. Yun yung balak niya. Tapos magbilhan niya ako ng bahay. Tapos monthly na allowance for food yung sa mga bata. Una, hindi ko talaga matanggap. Kasi, kung mga Korean ng mga anak ko eh. So, dito talaga yung opportunity nila eh. Mahirap tumira sa Pilipinas. Sobra. Mga-hospital, mga bata. Yes. Dito napaka-ano eh. Madalian ng ano dito. Kaya, pero nung super sakit na talaga, nagpalulit-ulit na siyang sinasabi na, iwalay na talaga tayo. Yan, sabi ko. Aras, doon na. Sinabi ko na lang, pirmahan. Labag sa kalooban ko kasi mahal ko yung tao. Tapos may iniingatan ko yung mga anak ko na gusto ko sana mabuo talaga. Kasi ayaw ko ng broken
para sa mga anak ko. Eh, wala na talaga eh. Yun na talaga yung desisyon niya. As in, hindi mo na siya magbabago. Pag choice na yun, choice na talaga yun. Wala nang... Happen 1 year and a half. 1 year and a half akong naghintay talaga sa kanya. Trinay ko yung best ko. Diba? Parang ang dami mo ding para Trinay lang ko yung best. mabalik. Wala na talaga. So, ayun yung nangyari kay Inday Jen. Divorce na talaga sila sa Papel. No? Divorce na talaga sa Single na siya. Single lady. Kasi di ba naplanuhan na natin ito naman. Jen, baka gusto mo na yung about sa divorce ba para baka kasi may mga things sa pinagdadaanan ko na patungo mag-divorce, at least may share na. May share. Yes. Oh, Of course, sa mga tao din na ang dami talaga na shock. Divorce ka na pala. Akala ko hindi ka pa divorce. So gusto ko na mas klaro na. mas klaro na talaga na divorce na po talaga ako. 3 years na kaming hiwalay talaga. Malinis na po ako sa papel. Sa papel as in divorce. Yes. Hindi lang yung Single mom. hiwalay lang bahay. As in, No. sa papel, malinis na sa papel. Ano na lang sila, co-parenting. Co-parenting na lang kami. Tapos, About sa mga kumusta? Kumusta yung mga bata? Co-parenting. Ang mga bata, alam ba ni ano? si Unyol, feeling ko nakakaramdam siya kasi kahit delayed yan si Unyol, nakakaramdam siya kasi yung apa niya hindi na pumupunta, kinukuha lang siya. Yung sa co-parenting naman namin, ang nangyayari, ang kasulatan kasi namin, once a week niya kukunin ang mga bata. Si Hayol, okay ba ako nun kasi hindi pa makuha kasi baby pa si Hayol, kaya intindihin ko yun. Kay Unyol, minsan kasi busy siya shop, kaya parang hindi niya nakukuha. Pero intindihan na lang kami. Kung hindi niya makuha ngayon, pwede, intindihan na lang na may next time pa. At saka masasabi ko naman sa ex ko. Ikaw naman din, Oh, may sakit. may sakit ako, kinukuha din niya. Yun yung masasabi ko sa amin, mas good kami sa co-parenting talaga. Tapos, paano yung mga expenses dyan? Ang expenses naman, ang masasabi ko sa expenses, kasulatan namin sa lawyer talaga, ano siya, 1 million won for food yan siya, monthly. Ang bahay, kuryente, tubig ko, mga wifi, siya lahat niyan. Covered niya yun lahat. Tapos, if ever sa school may mga finances sa mga bata, siya yan lahat. Si Unyol, di ba, naghahagwan din? Yes, sa may academy siya, nagtitikwan doon. Sino nagbabayad na? Siya din lahat. Wala siyang problema sa finances naman talaga. Yun yung good provider talaga siya. Wala lang siyang bayag. As in, good provider talaga siya. Masasabi ko talaga na kahit pag na-hospital ang mga bata, sabihin mo lang na hospital, o pasa ka lang sa internet banking, o mag-message ka lang sa kaka kung magkano ang gastos, yun talaga ibigay mo, ay bigay niya sa iyo. Kumbaga sa peso, 559. Yun talaga yung send niya, 559. Walang, pwede ba pwede 560? Hindi talaga. Ganyan talaga siya sa pera. Ayun. Yung sa finances sa mga, yun nga, sa schools, pag may mga hospital, siya lahat nun about sa kids. My house, may lahat siya. So, doon siya good. Doon siya, saan na, pinagpe-pray ko pa rin talaga. Walang, nasa na healthy pa rin talaga siya. Kasi, hindi ko kaya to, madidbol man siya. Hindi ko kaya mag-isa. So, yung, alam mo, yung papunta tayo sa Payak. Wala nga magagawa eh. Kailangan hindi siya madidbol talaga kaya hindi ko kaya mag-isa yung mga anak niya. Uy, ikaw talaga. hindi kaya talaga pag ako lang mag-isa. Kaya okay lang, marami kang babae dyan. Ilaban mo lang dyan talaga. Ilaban mo, basta nga mga hindi pwede mawala. Yeah, teka. Yung ako, papuntang drama na yung iimot na. Yung luha. Parang babalik. Ayoko na umiyak. Madami na. Ay, nako. Balde lang, super daming balde O, na. hindi pa naman umabot. Pero yung yung luksa ng mga kapusuan natin. Luksa? Ang dami ng balde. Kung dami. sa ilang years yun, Correct. na hindi namin nakikita. Alam ko, meron ako ka lang, na ako lang ikaw din talaga. Yung kasagsagan ng 2023, nung whole 2024, yung trinay ko pa talaga, as in. Alam nyo, si Jen, may moment niyan. Ay, mga moment mo Jen na ginawa na sa yung sa time na heartbroken ka. Ay, dami. Para at least ma-share mo lang, pero naging NBI ako ng mga panahon na yun talaga. Promise. yung ika na nasa sa tawa. Hoy, given naman siguro yun na maging NBI ako kasi hindi pa naman kami hiwalay, di ba, sa papel. So, naging NBI ako kasi, di ba, doon ako sa kabila, narentahan na bahay. Siya naman kasi, hindi siya umuwi ng nasa shop. Ang alibay niya kay mother-in-law, daw siya, nasa shop lang daw siya natutulog, ganon. So, may isang beses, mga morning, hindi pa rin,
hindi pa rin siya umuwi. Kaya, I think mga 5 a.m. na siguro to siya umuwi. Tapos, pumunta talaga ako. Kasi ang lapitan ng bahay ng kinuha niya ni Ren sa amin, mga 50 steps lang siguro sa bahay ni mother-in-law. So, feeling ko, kasi wala na kami tawag-tawag ng panahon na yun. So, hindi mo na talaga siya makita ba. Pumunta ako ng madaling araw, kahit kakapanganak ko lang. Tapos, ang lamig-lamig pa, winter pa na, ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko. Pero, okay lang yun, kasi asawa naman sabihin yung bakit kami tumatawa, siguro na parang naka-move on na din kasi kami. Pero dati kasi talaga, mag-iyakan, paminsan kami mag-uusap kami ni Jen ng mga ganyan. Ngayon siguro may tatawa na lang. Talaga pag magsasalita si Jen yan, kahit ngayon, kahit ngayon naman, pero ngayon matatawa lang kasi siguro may ano pa rin, yung parang hurt, pero siguro naka-move on na din kasi si Jen. Dapat din siguro kami din mag-move on na din na wala na tayong magawa. Kahit kasi kayo, di ba? Maiyak talaga kami na gawin mo yun. Parang kawawa. Hindi, sorry sa term na kasi hindi mo na parang sayang kasi mama, yung gusto mo talaga sa lalaki na parang gusto mo yung ganun, pero di ba? Yung parang nanggigigil ka talaga kung gusto, nandito lang yung pero choice na yun siguro. Yung parang nasayang. Inintindi ko na lang baka may mga pinagdadaanan talaga sa buhay niya. Tapos naglakad din yung may pa-exercise pa yun si Jen na nilakad mo yung grabe si Jen. Galing bahay hanggang downtown Sydney, tapos baby pa si Harry, nagyamut siya lang. Grabe, mga panahon na yun talaga. Parang halos araw-araw na stress talaga ako nun. Huwag lang siya mag-stay sa bahay. Alam mo, sa sobrang stress ko na nahimatay na ako kasi kakapanganak ko lang, nahimatay na ako kasi walang kain sa kagustuhan nga na gusto ko mag-usap kami, di ko naman maano kasi sobrang ayaw niya sa akin mga panahon na yun gusto kong itanong sa kanya kung paano ba simula, ito na ba talaga yung ganon. Hindi ko siya ma-confront kasi nga ang wall niya sa akin talaga, ayaw niya ako makausap. Basta yung finances mga panahon na yun, hindi na siya nagkulang. Pero wala siya. Out of coverage area talaga siya mga panahon na yun. Pero kung pabili-pabili lahat sa mga bata, nandyan lahat. Invite pa ni Jen yung mama niya. 3 months. 4 months. Binigyan pera pa ulit. Kaya nga, in-expect ko na magbalik. Kung pili ko magbalikan pa siguro to. Kasi, baka may mapadatong pa. May pa photoshoot kami. Family. Kasi, ano na yun? Hindi pa talaga. Tawagan mo yun, sayang yun. May pa-photoshoot kami, hindi naman ginawa namin yun kay Unya sa first baby ko kasi wala kang pera. Ngayon nagkaluwag-luwag na siya, may pa-photoshoot na. So in-expect ko, may pa-photoshoot, family. So may balak pa itong magbalikan kasi may pa-photoshoot Diba? Bakit pa magpabili family picture kung... Correct. So next magbabago ko, kaya pa to Lord, 3 years ago na nangyari. Pero parang bago lang siya. Pasalamat ako na nangyari sa akin. Dami kong natutunan. Talaga. Nung nahimatay na ako kasi walang kain. Kasi nga, di ba, parang sinabi niya sa akin na magpapayat ka. Kasi tumaba ako nung kay Hayol talaga yun Sabi niya, magpapayat ka. Kasi nung kasagsagan ng buntis ko ni Hayol, as in, kung maikli itong buhok ko ngayon, as in, pang buhis talaga hanggang dito. Hindi ko na alam na nangyari sa akin nun, ba't nagpaputol ako ng sobrang ikli. Siguro, summer nung nagbuntis ako sa kanya, kaya gusto kong maikli. Yung kampante ka kasi na, 2 na anak, feeling ko, anuhin ako nun, hindi ako iiwan nun. Sus, Ginoo ko, Lord, kahit buntis ka, kailangan pala mag-ayos pala tayo, magpa-sexy. Ayun, kampante ako. So, wala pala. Kasi nakahanap talaga siya ng mas Meron ba? Meron talaga. Meron talagang third party. Maramdaman niya talaga lakas ng radar. Okay lang ba ilabas yan? Okay lang. Nagka-third party siya kasi ako ang may mali nun. Hindi ko nilagaan yung sarili ko nung nagkakami. And, giveaway ko na sa kanya yan. Kasi, totoo naman talaga nung nagkakami, nawala ako. Mas naging housewife yung duty ko Kikita naman tayo. Lagi ka naman blooming. Yun, syempre, kailangan sa labas. Pag nasa bahay, dapat pala, ang technique pala niyan, dapat magpaganda kayo sa bahay. Yun yung kailangan talaga ilabas na yung mga pag andyan. So, ang problema lang kasi sa amin, may mother-in-law kasi pag magpa-igot-igot kag mga short, hindi talaga yan. Kasi, Hindi ka pwede makapag-short doon? Pwede naman, pero wag na talaga yung mga talaga, yung super na, kasi magtatanong sila, kahit nga magpa-nails nga, hindi ka pwede magpa-nails, kasi tatanungin ka, pa-nails, kasi kumuha ng pera, gaganon Ay, talaga. And good provider naman talaga siya. Wala ko masasabi, good provider talaga siya, mga Jai. Saan yung pinakamahirap na part doon nung nag-divorce tayo? Una, yung pinakauna, yung sa mga bata, kasi alam ko na wala na Alam ko na
broken na talaga. Wala na talaga. Pero nag-work ka na nung nag-divorce kayo? Sa papel? May ano na ako, pa-part-time na ako ng Friday tsaka Sabado. Nag-aalba ka na. Nag-aalba na ako nun talaga ng Sabado tsaka Biyernes. Kaya medyo yung confidence ko nun, bumabalik na talaga. Sexy ka na nun, di ba? Sexy na, kamuti lang kinakain ko nun. Kamuti. Kaya lang himatay. 6 months pa lang pumayat ka na eh. Sa stress nga, hindi ka mapapalit na walang kain-kain. 6 months pa lang pumayat na to si Jen. Galing, Ako, ang taba, kasi kasabayan lang kami. Tsaba, ching-ching. Pinakamababa ko is 52 nung nagkahiwalay kami. Ako ngayon nasa ako 57. 52. 52 yun? Oo, pero basta alam mo, payat talaga yun hindi siya. yung diet. Halo siya stress. Panay lakad kasi din talaga to. Oo. Halos araw-araw panay labas. Isipin ko talaga. Tama. Yun ang- Sexy na agad-agad to. Hindi ka sexy nga. Kamuti Grabe lang yung, kinakain. Pinakapayat ko na talaga yun. As in. So ngayon, naka-move on, totally move on na. Masasabi ko, kasi hindi ko na siya hinahanap eh. Wala na talaga. Oo, hindi ko na siya hinahanap na way back 2024, nag-alibay pa ako na kulang wala ng gatas, pero ang dami pang gatas, mga diaper, para lang marinig ko yung boses niya ba? Ano ka ginagawa niya ngayon ba? Para masabi na 9 years eh. What is 9 Oo, ang hirap Hindi talaga. naman kasi ng parang 9 years lang na parang wala lang. May love kasi eh. Love talaga, oy. Hindi ako Hindi naman yun na ano lang. Love talaga siya, masasabi ko. Matawa naman nag-alibay. Nag-alibay ako, walang diaper, para masabi lang na, Para makausap lang yung para makausap, marinig ko lang boses. Ngayon parang wala na. Okay na sarili ko na nga kinukontak eh. Mag-contact lang kami pag merong kailangan ng mga talaga kids. ng mga bata. Oo. Tapos pag every month, ayun, magme-message naman siya na, ayan, napadala ko na, nabigay ko na. Alam niya na yan, every first week of the Hindi na siya month. nag-message niya. Wala na, alam ko na pumasok na So, ang mga wala na. Walang chichi-burichi. Tsaka may pagatas din yan siya every month sa mga kids. Ang lakas pero usog, no? In Jesus name naman talaga, naway sa libigay pa siya ng maraming kalusugan. Kumusta yung relasyon naman ni Ben? Mas naging Ngayon. better kami. Better. Mas kami, wala nang away. Kung hindi pa kami divorced ni ex, panay everyday si mother-in-law. Siguro inaano niya ako kasi kapanganak din, baka nag-worry din siya ba. Ngayon kasi nung na-fix na talaga yung papel, siguro sinabihan siya ni ex na huwag ka nang pumunta-punta doon kasi malinis na eh. Hindi na rin siya. Pero nung naghiwalay na kayo, medyo okay na din yun. Mother? Oo. Okay na kami. Nung ano pa lang. Nung nag-ano nga ako. Chalmotes ayun. Doon pa lang, parang natibag na talaga siya noon. hindi na siya, Ayun niya kasi talaga maghiwalay kami. wala nang away-away. Wala na. Kasi talaga, parang walang month na hindi sila Walang week talaga. Wow, Kahit hindi ako buntis. parang naghahanap talaga ng, ewan ko ba, Ano siya yung, parang feeling niya kasi kahit konti yung, lang na ano, yung attention siguro ng anak niya nahati. Hindi ko mapapalitan yung pagiging nanay niya naman talaga. Ayaw ko rin makipag-competensya kasi layo ko rin naman sa kanya. Pero baka yun yung feeling niya ba? Hindi ko rin siya masisisi. Open pa rin ako sa bahay nila. Nakakapunta pa rin ako kasi may mga times na mga papers ni Union na kailangan mag-sign siya. Kailangan So, ipunta doon. sa Open school. ako doon talaga. Ako na nga lang hindi pumunta doon sa busy na. Paano sa sa elementary dyan, yung sa mga school? Pag kaya ko, may papago naman, may translator naman. Ako na nagsasign. Pero pag yung mga ano na talaga na kailangan... Kasi ngayon kay Duyon, marami nga yan. Ay, Diyos Pag ko. elementary, marami. Notebook. Kaya, asawa ko talaga yung pinapaano ko. Inisip ko rin dati, ako na talaga lahat. Kaya parang 1 month pa lang yan. Parang ilang papel na yung pinag-ano kay Duyon. Madami pag elementary. Kaya, Carrie, salamat sa papago. Na minsan nadadalikyatan kasi sobrang busy ko. Pero nasasignan pa rin. Kay Unyol, kay Hayol naman. Kay Hayel, wala masyado kasi kinder pa eh. Pero ngayon may mga ano na sila, activity sa labas. Si Hayol, Wala pa. meron na rin konti pero more on money lang eh. Sa bagay, may monthly na din yan si... Hayol, meron na rin. Magkano sa kanila dyan ngayon? I think, sinabihan ko kanina, Magkano? Parang mahal. mga ganun. For trip, di ba? So, yun, may mga activity kayo yan sa school eh. Siya din nagbabayad. Siya na. lahat talaga. Wala talaga. Siya lahat. Sa mga financial. Minsan nagkakapira pa ako dyan pag pumunta ng pharmacy pag na-hospital. Kasi, di ba, ang bayad lang doon sa gamot. Pinapakuha ko ng mga toothbrush, mga toothpaste.
Hindi. Dapat ako nabibili nun kasi yung 100, kaasahan yan sa food tsaka mga gamit sa bahay. Hindi. Naka-free pa. Wala naman siyang reklamo. Basta yun nga lang. Bigyan mo ng resibo. Resibo, dapat may receipt ka. Receipt. Tapos wala siyang palta kung kahit sintabo, babayaran ka niya. Ito na tayo sa struggles mo bilang single mom. Ang- Dito sa Korea, nasanay ka na May katimbang. di ba? Ang struggle lang sa akin, again, hindi sa finances. More on feeling ko ako lang mag-isa lahat. Ang bigat kasi parang dalawa naman tayo gumawa nito, bakit ako? Tapos parang pera lang yung pinapalakan niya. Doon ako parang nabigatan niya. Parang gusto mo rin sanang i-reset yung buhay mo, parang ganun. Hindi naman nangyayari kasi may dalawang bata eh. So, ako talaga yung kailangan Sa lahat. kailangan ko talagang i-accept na yung reality na ito na talaga yun. Yung mga anak ko, kailangan ko silang dito, tayong tatlo. Co-parenting kayo, pero parang ikaw lahat. Co-parenting, pero sa Financial siya, pero ang physical ako. Ikaw. Parang, minsan, tao lang din ako, nade-drain ako kasi may pera nga, pero parang ako lang mag-isa, parang gano'n. Pero, salamat pa rin kasi sa kaperahan. Pero yun nga, tao lang din tayo, napapagod. Mm. Ang hirap kaya, minsan yung parang, ako din ha, sa 3 kong anak, parang nakakapagod minsan na, maiiyak ka na lang na, ay, pero pag kailangan mong maging okay Sure. kinabukasan kasi bukas kailangan maging okay ka, kaya kailangan, hindi pwedeng maging may sakit ka, so Correct. magpatusok ka na lang ng puwet. Punta Correct. ka ng ospital kasi may aalagaan ka for the next day. Hindi tayo pwede magkasakit dito. Lalo pa maliit pa mga bata. Parang pag magkasakit sila, parang aakuin mo lang talaga na. Kaya nga eh. Tapos pag ikaw mo naman magkasakit, parang Walang minsan, ano ang sa'yo. sarap na, ma. Sarap. Kaya nga Parang eh. ang sarap na, ma. Ilang Yung- beses na ako yung nag-breakdown parang- yun, yung pag may mumsal ka, pag may sakit ka. Oo, yung parang, ma, walang naman mag-alaga Oo. sa Baka naman. kawawa naman tayo. Kaya nga eh. Kasi Baka pwede naman. Oo, yung parang, sabi. Pwede ba mag-escape man lang kahit isang araw magpahangin? Ano ka? Uy, good ay. Hay, kapoy po kong Tagalog tayo sa kanang kapoy sa tong ikaw, ako nga may kasama pa, di ba? Ikaw lalo na, ikaw dalawa. Kahit may sabihin pa rin, may magbantay. Iba pa May rin. trabaho ka din na nasa labas, Mm. kapagod minsan. Kaya may, Nakakapagod maging, Mm. maging nanay. Nakakapagod. Pero, Pero, wala choice. no choice kasi pinili din natin maging Ah. nanay. Kaya, kailangan maging prepared tayo, handa tayo, talaga, Emotionally, financially, lahat ng physically, lahat na. Correct. Pag pinasok natin ang buhay, pamilya, buhay, maging nanay, lahat. So, ayun. Yun. Pero, financially talaga, In dito sa Jesus' Korea, name. thanks God na napaka-responsable niya dyan na part. Kasi pag Yan yung best yun na talaga. yung pinaka-problema sa single mom ka, parang mas lalong mahirap. Pag walang finances. Kailangan mong kumayod ng kumayod, Yun talaga. tapos may aalagaan ka. Pag Correct. nangyari yun, If mangyari yun, hindi niya ako bibigyan ng finances. Sa'yo na yung dalawa at mag-exit na ako. Ano papakain ko sa mga anak mo? Ikaw yung, yung negosyo mo dyan, saan lang mapupunta. Siyempre sa mga True. anak mo yan. Di ba? Kaya nga, binabalansihan ko rin siya. Tinitimbang ko siya kasi nga, siya naman sa finances. O, ako sa mga bata. Pero, if mangyari, walang finances na pa sa akin mga bata, hindi pwede yun. Hindi talaga pwede. Sa'yo na lang. Kasi di ba, ang dito, kung sino yung mayroong may kaya sa kanya. dito sa Korea. Ang dami nga nagtatanong, buti nakuha mo yung custody ng mga anak mo. Ang dami talaga. Kasi hindi paano talaga, pala dito? Kasi nandito tayo sa Korea ha. So, paano pala dito, Jen? Yung, ang alam ko talaga, kung sino yung may pera, doon yung custody ng bata. Mostly yun talaga yun. Sa amin, nag-iba naman. Kaya nga sabi ko kanina, ang daming nag-aasa sa akin, buti nakuha mo yung custody ng mga bata. Kasi hindi talaga yung binibigay ng mga Korean. Ang nangyari kasi sa amin, ang busy niya sa shop. Wala siyang time. More on money siya. Kaya, sabi binigay niya, sa'yo ang custody. yung custody na sa akin. Sabi, sa'yo yung mga bata, andito pa rin naman ako, hindi naman ako nawala. Hanggang mag-18 yan sila, bibigay ko mga pangailangan nila. Promise ko yan sa'yo. Hindi ako tatakbo, alam mo yung bahay ko, alam mo rin yung shop.
So, hindi ako tatakbo. Eh nga, pagod talaga yung, ano ko, inisip ko na lang, sige lang, Lord, mga Mabilis 5 years, na lang. 5 years from now, mag-iiba dito position ko na, malaki na sila. Ngayon lang mahirap kasi baby pa talaga eh. Si Hayol. lang. Si Unyol may iwan. Medyo okay na nga si Unyol? Hayol. Si Hayol medyo okay na kasi Kung ikumpara mo nung, di ba, nung baby, yun yung Ay, pinakamali, Diyos medyo ko, Lord. baby. Lalo, Yun talaga yung kasagsagan ng grabe yung stress ko talaga. Kasi, di ba, ang liit-liit man nun. kayo, kasagsagan ng divorce, maliit pa si Hayol, palagi nagkakasakit sa, nung mag-first si Hayol, ilang beses, Na, ano, sa, 5 times yung nagka-hospital, talaga, walang ex na pumunta, pera lang taga pinalakad din. okay lang, ano talaga siya, ibon, di ba? Ibon na, emergency talaga, as in 5 days akong nag-ano doon, May ilang 5 beses days din akong talaga yung stay. hospital, pero Walang usog pa kapalitan. yun. Walang kapalitan talaga, promise. Ako lang. Gusto ko siyang tawagan eh. Ang reply lang naman ni Papa, busy siya sa shop. Okay. Grabe din pinagdaanan ni Jen, hindi basta-basta yung akala nyo lang, pag ganito-ganito lang yan ngayon na ang ganda. Uy, ang daming pinagdaanan niya na Madami akala din. nyo pa, ha? Akala ko talaga Ang ganda naman. ni Jen. Sana. Ano-ano lang beauty niya. Uy! Hindi nyo alam yung pinagdaanan niya na grabe, maiyak kayo kung nakita nyo. Kaya deserve niya maging masaya. Kung nakita nyo masaya siya, maging masaya kayo para sa kanya. Kasi hindi nyo alam yung pinagdaanan ng tao. Kasi ako nandito doon. Ako 3 anak ko. And may asawa pa ako, may biyanan ako. Si Jen, 2. And though sabihin natin wala siyang problema sa finances, pero emotionally, walang asawa eh. Talaga nung ako, kahit nung time na yun, umaasa ako na magkabalit yan sila. Kasi yung tao na yun, alam ko na mabait yun. Di ba, hindi ka mapaniwala Ay, na kaya, ano siya, no? eh. Kahit ako, di talaga makapaniwala na 360 siya. No. Kaya kung makita niyo siya ngayon na ganito ka-happy ngayon, maging masaya kayo. Huwag yung please lang. Kasi deserve niya. Deserve niya. Ilang years? 10 to 3 years. 3 years. Yung binlooming niyang todo ngayon, deserve niya yan. As in, deserve. Super deserve. Kasi hindi naman siya yung nilaban niya eh. Nilaban niya talaga yung Alam ko din talaga. Kaya nga wala akong pinagsisihan ngayon kasi Parang, nilaban ko eh. Hindi niya sinukuan yung marriage na sana. Gusto niya na mabuo. Ano ba yan? Naiyak yung host? Pwede ba yun? Kaya siguro hindi ako guilty ngayon kasi alam ko nilaban ko eh. Alam mo yung, tinry niya talaga. Tsaka alam ko sa sarili ko, 9 years, wala talaga akong mga third party issue talaga. Focus ako. Naging diba, tiniis niya yung 9 years na magkasama sila ng biyanan. Yung pinagdaanan niya, kaya maging masaya tayo kung ano yung deserve niya. Deserve niya talaga. Super deserve. Ay, bakit tayo naiiyak dito? Kiticho. Salamat. Dito lang nga tayo sa ayuda. Itatanong niyo kung magkano yung nakukuha ko. Wala naman paligoy-ligoy dito. Pumapalot talaga siya ng month. Yes. Lahat yun. Lahat na yun. Kasama 2 bata. 2 sila eh. Tapos may pabigas din every month. Oh. Hindi ko gagalawin yun sa kanila lang. Ano naman yung mga bagay na natutunan mo? Advice na pwedeng mong ma-advise sa mga Nabagsak ako kasi hindi ko alam kung kaya ko bang paano? Tayo tining. Babalik ka ba sa YouTube?